Muli po, magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan at mga kalahi sa ating pong programang ang pagsisiyasat. Sa huling bahagi po ng ating pag-aaral sa unang episode ng ating pong paksang ang katapusan ng sanglibutan, ay atin pong natuklasan ang mga pangyayaring malaunang panahon na sa atin ay ipinahayag ng banal na kasulatan bilang isang hula na tiyak na mayroong panahon ng kaganapan. At ito'y walang iba kung hindi ang wakas ng lupa at ang katapusan ng sanglibutan. Gaya po ng ating nalalaman, sa lahat ng panahon ay ito po yung ating pinangangambahan, sapagkat sa pagdaraan ng mga digmaan dito sa lupa, natuklasan po natin na ang una at ikalawang digmaang pandaigdig nang ito ay maganap ay kumitil ng maraming mga buhay at sumira ng maraming ari-arian at gayon din nagpabago sa mga politikal na kalagayan ng maraming mga bansa dito sa lupa. At ngayon, pagkat merong una at ikalawa, tiyak po na mayroong ikatlo. At ang ikatlong ito na ating pong tinatatakutan na kung ito'y sumapit sa lupa ay siya ng katapusan ng sanglibutan. Bakit? Pagkat dito na po gagamitin ang mga modernong kasangkapan sa pakikidigma. Isa sa ating kinatatakutan at baka ito na nga ang siyang gagamitin sa panahon ng ikatlong digmaang pandaigdig ay ang bomba nuklear na iniingatan at ilihanda ng maraming mga bansa upang sa pakikipagbaka sa isa't isa ay meron silang gagamitin mabibisang sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili na sa katotohanan hindi gayon, sapagkat sino man ang gumamit nito ay walang iba kasi man ay apektado ng kanyang sandata. Ibig pong sabihin, sa digmaang ikatlo na maaaring sumapit sa lupa o tiyak na sasapit sa lupa, pagka ginamit ang mga bomba nuklear na ito, wala pong panalo. Lahat ay talo sapagkat pawang mamamatay ang lahat dito sa lupa. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, meron bang mga banggit sa banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito na atin pong pinag-uusapan? Minsan, ang mga bagay po ay itinatago sa mga talinhaga at sa mga lihim na pangungusap na kung hindi natin mauunawaan ay hindi po natin malalaman ang tunay na kahulugan. Gayunman, meron pong mga banggit sa banal na kasulatan na nagpapatotoo na mayroong magaganap na digmaan na dito ay gagamitin ang mabibisang sandata na lilipol sa buhay ng tao, ng hayop at ng buong sanglibutan. Pakinggan po natin ang isang banggit sa aklat ng Jeremias. Ang kapitulo ay 4 at ang bersikulo ay 11 hanggang sumusunod na talata, at ganito po ang pagkasulat. Sa panahong yaon ay isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay darating sa anak ng aking bayan. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating at ito ang tinatawag nating maaaring bomba nuklear. Kasi ang sabi po dito, mainit na hangin na mula sa luwal na kaitaasan darating o babagsak sa kanyang bayan. At kung magkagayon, meron pong magiging epekto ito sa mga tao. Yung mainit na hangin ito ay dulot ng digmaan. Sapagkat kung babasahin po natin ang kapitulo 4 at bersikulo 12, ganito po ang kanyang binabanggit. May kinalaman sa talatang ito na ating pong binasa, mainit na hanging magmumula sa kaitaasan, babagsak dito sa lupa. Ang wika po ng talata, ang hirap ko.
Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang digdig ko ay kakaba-kaba. Hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma. Ganyan po tayo ngayon. Dahil sa atin pong nalalaman na maaaring magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig, eto po tayo, nagdaramdam tayo sa ating mga puso. Ang ating dibdib ay kakaba-kaba. Hindi tayo matahimik sapagkat nalalaman na natin na mayroong digmaang nagaganap. At ito nga ang sinasabi ng banal na kasulatan na maaaring mangyari sa ating kapanahunan. Ang tanong natin ay ganito. Kung totoo, at totoo naman talaga, ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mainit na hangin magmumula sa kaitaasang babagsak sa lupa na ito ay dahil sa digmaan, ano kaya ang sinasabi ng kasulatan sa mangyayari sa mga tao dito sa lupa kung dumating ang ikatlong digmaang pandaigdig at gamitin na ang mga ganitong makabagong sandata gaya ng bomba nuklear na hindi na po natin ipaliliwanag kung gaano kalakas ito. Paabayan na natin sa mga sayentista. Ang sinasabi na lamang po natin, napakalakas nito at ito'y maaaring kung gagamitin ito ng sabay-sabay, wala na pong malalabing may buhay dito sa lupa. Kaya ang tanong natin, yaman pong ang banal na kasulatan ay nagsasaad ng mga bagay na katotohanan tungkol sa digmaang maaaring maganap at kung ito'y maganap, ano po kaya ang mangyayari sa mga tao dito sa balat ng lupa. Sabi ko nga po sa inyo, ang banal na kasulatan, hindi magkukulang po ito. Bawat katanungan po natin ay may angkop na kasagutan at gaya ng ating laging tanong, ano mangyayari sa mga tao sa lupa kung sakaling mabunsod ang tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdig. Narito po ang paunang pangungusap ng banal na kasulatan. Tunghayan po natin ito sa aklat ng Sipanyas, ang kapitulo ay 1 at ang versikulo ay 14 hanggang sumusunod na mga talata. Mahaba po ang ating pagbasa, gayunman ay ating pong pagtiyagaan upang ating maalaman ang mga katotohanang itinuturo ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating programang ang pagsisiyasat. Gayon po, Sipanyas kapitulo 1, versikulo 14, ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw doon ng kalagim-lagim. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at ng kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng mga pakakak at ng hudyatan, laban sa mga bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao, na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Tandaan po natin yung ang kanilang katawan ay magiging parang dumi. Tuloy po, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, sapagkat wawakasan niya ng isang kakilakilabot na wakas silang lahat na nagsisitahan sa lupa. Malinaw na po yung naging kasagutan ng ating pong naging tanong kanina. Ano mangyayari sa mga tao kung sakaling mabunsod, maganap ang ikatlong digmaang pandaigdig? Ang sabi po ng talata na ating pong binasa, yun na yung dakilang kaarawan ng Panginoon. Darating yan, nagmamadali pang mainam ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon. At sa araw na yun, ang wika ng talatang ating binasa, ang mga tao'y sisigaw ng kalagim-lagim.
Kahit ang kanilang ginto, ang wika, hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng Panginoon. Sapagkat sila'y susupukin sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho at wawakasan niya ng isang kakilakilabot na wakas ang lahat ng mga nagsisitahan sa lupa. Di po ba tayo natatakot? Pinipilabutan sa ganitong pangungusap ng banal na kasulatan na alam natin bawat pangungusap, bawat salita na sa atin na ibigay ng banal na kasulatan, pawang katotohanan at magaganap, hindi po natin maaaring maiwasan. Ngayon ay magtatanong po tayo, mahanda na tayo po sa katotohanan ilalahad sa atin ng banal na kasulatan. Dahil ang sabi ng talatay, kakilakilabot na pagwawakas. At ang mga tao ay sisigaw doon ng kalagim-lagim. Yung pong salitang kalagim-lagim, wala na sigurong hihigit pa doon. Talagang naroon na yung takot, naroon na yung lahat-lahat ng damdamin ng isang tao, ng pagtitiis ng mga sakit na maaaring darating sa kanila. Kaya sumisigaw sila doon ng kalagim-lagim. Ano ba ang talagang mangyayari pagka dumating na ang ganitong panahon ng kaarawan ng pagdating ng Panginoon? Kung mangyari na halimbawa ang pagkakaroon ng digmaan maglulunsad sa paggamit ng makabagong sandata gaya ng mga bomba nuklear. Meron pong sinasabi ang banal na kasulatan. Sabi ko nga po sa inyo, ang banal na kasulatan hindi po magkukulang. At ang banal na kasulatan ay sasagot sa lahat po ng ating mga katanungan, mga katidbagay, mga katanungang humihingi ng tamang kasagutan at napapanahon gaya po ng ating pinag-aaralan ngayon. Ayon po sa Zacarias, Kapitulo 14. At ang versikulo ay 12. Pakinggan po natin mabuti. Pagkat meron tayong tanong, ano kaya ang mangyayari? At ang mga tao ay sisigaw ng kalagim-lagim at mamamatay sa kakilakilabot na pamamaraan na gaya ng pagkasunog at siyang sinasabi ng ating Panginoon. Basahin po natin. Ulitin natin, 14:12. Ito po ang sinasabi. At ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa lahat na bayan. Ang kanilang laman ay matutunaw, samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang matay mga tutunaw sa kanilang mga ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Hanggang doon lamang. Alam na po natin kung ano itong mangyayaring ito sa tao. Merong pangyayaring salot, kung tawagin noon ay salot. Hindi pa po binabanggit dito yung mga digmaang gagamitan ng mga bomba nuklear. Salot pa lamang ang tawag. Dapat pagka sinabing salot, ito po ay isang pangyayaring talagang hindi maaaring maiwasan at ang datna ng salot na ito ay pawa-pawang mga mamatay. Ang salot na ito ng panahong sabihin ng propeta si Panyas, ang talatang ito mga kapatid ay nagsasabi at ito ang salot na ipananalot ng Panginoon sa bayan, sa makatidbagay, sa buong lupa. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nakatayo ng kanilang mga paa. Alam po ba niyo kung gaano ang lakas ng bomba nuklear? Ganyan po. Ang taong abutan nito, nakatayo pa, ay naaagnas na, nalulusaw na ang kanyang laman, pati ng kanyang mata, pati ng kanyang dila sa kanyang bibig, matutunaw gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po ba nakakakilabot yun? Hindi po ba nakatatakot ang ganitong mga pangyayari? Pagkat ganito ang mangyayari, ganito ang magaganap, kapag ginamit na ang mga bombang ito, wala na pong mabubuhay. Kapagkat gaya ng ating nabasa, hindi kayang tanggapin ng katawan ng tao ang bisa at lakas ng mapanganib na bomba. Nakatayo pa lamang ang tao, natutunaw na ang kanyang laman. Hindi na siya mabubuwal. Bago siya mabuwal, natunaw na ang kanyang mata, natunaw na ang kanyang dila sa kanyang bibig. Gaano pa ang mga iba't ibang mga bagay sa sanglibutan ito ang hindi pawiin, ang hindi sunugin ng bombang ito at ng salot na ito na ipinangusap sa atin ng ating Panginoon. Ano talaga ang mangyayari kapag naganap na ito? Sa paglalarawan mula sa itaas kaya
kung pagmamasdan natin ang kabilugan ng ating sanglibutan, ng lupang ito, makikita ngayon kung ano ang nagaganap. Malinaw pong makikita. Sapagkat merong sinasabi ang banal na kasulatan na hindi pwedeng itago. Magaganap ito at gaya ng sinasabi dito po sa aklat na sinulat ng apostol na si Pedro. Ito po ay sa kanyang ikalawang aklat, kapitulo 3 at ang bersikulo ay 10. Pakinggan po natin ang larawang masusumpungan at makikita sa kabuuan ng sanglibutang ito. Ang wika ng talata. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mapaparam ng kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mula sa itaas, marahil kung pagmamasdan ang lupa, makikitang nababalot ng apoy. Yun po kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan. Lagi na ito karugtong dito o kakatnig dito yung pagdating ng Panginoon. Sa makatid bagay, sa pagdating niya, merong ganitong mga pangyayaring magaganap. At kung ito'y dumating, hindi po natin alam. Gaya ng magnanakaw, makikita na lamang na nagaganap na ang inihula ng banal na kasulatan na pagkasunog ng sanglibutang ito. Marahil po ay nasagot ng banal na kasulatan ang ating mga tanong. At tungkol po dito, ngayon, ano ngayon ang mangyayari sa lupa? Pagkatapos na makita sa sanglibutang ito ang pagkasunog ng lahat ng mga bagay. Ang sabi pa nga, maging sa sangkalangitan, ang lahat ay masusunog at ang lupa ay mapupugnaw. Meron pang kasunod ito, mga kapatid at mga kalahi. Babasahin po natin ito sa aklat naman ng Isayas. Ang kapitulo ay 24 at ang bersikulo ay 1,6. Meron pong ganitong pangungusap ang banal na kasulatan. Sabi ng talata, narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaligtad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nanahan sa lupa ay nangasunog. Ganyan na po makikita ang pagwawakas ng lupa at ng buong sanglibutan. Mga minamahal na kapatid, mga kalahi, sabi ko nga po sa inyo, maaaring kulang ang pagpapaliwanag ng inyong matandang kalahi. Datapwat, ang sinasabi ng banal na kasulatan, binabasa po lamang natin kung ano ang nasusulat at atin pong ipinapahayag ang mga kaganapang maaari pong masaksihan natin o baka hindi na po natin makita. Gaya ng pagwawakas ng sanglibutan, katapusan ng sanglibutan na ipinangako at inihula ng ating Panginoong Jesucristo na magaganap dito sa lupa. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Kung magaganap, kung mangyayari po ang gaya ng ating nasumpungan, ang gaya ng ating nabasa at ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan, paano tayo? Yan po yung mga katanungang humihingi ng tamang kasagutan at kasagutan hindi lamang sa atin pong mga pamamaraan kung hindi mula sa banal na kasulatan. Dapat ang kasagutan po dito ay magmula sa banal na kasulatan. Paano tayo ng mga nagsisisampalataya at umaasa at nagtiwala sa ating Panginoon Diyos sa kanyang pagliligtas? Tayo ba o lahat ba ng tao ay pawa-pawang masusunog, pawa-pawang mamamatay at lalamunin ng apoy pag dumating na ang panahon na malunsad ng ikatlong digmaang pandaigdig? Yan po yung tanong. Ang aking pong sagot ay hindi. Hindi po lahat ay mamamatay. Mayroong mga tao na mayroong naging kapalaran sa harap ng ating Panginoong Diyos upang sila ay hindi masumpungan sa ganung kalagayan at ng kamatayan gaya ng ating pong nabasa, kakilakilabot at kalagim-lagim na kamatayan
na isinuhula ng banal na kasulatan. Kamatayan na gaya po ng ating nabasa, hindi pa nabubuwal, patay na, ay natutunaw na ang kanyang katawan, ang kanyang laman, pati ng ukit, pati ng kanyang mata, sa ukit ng kanyang mata, pati ng kanyang dila, sa kanyang bibig, matutunaw, saka pa lamang babagsak ang kanyang kalansay sa lupa. Ganyan po kalagim-lagim, ganyan kakilakilabot ang mangyayari. Datapwat, naroon yung ating tanong, lahat ba ng tao ay pawa-pawang sasapit sa ganitong kapalaran? Muli po ang sagot ko, hindi. At kung alin ang mga taong hindi darating sa ganitong kalagayan, susunod pong episode, pag-aaralan po natin at ating tutuklasin ang mga bagay na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating programang ang pagsisiyasat upang ating maalaman ang lahat ng ito na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Muli po, tayo po'y natatapos sa ating maikling pag-aaral. Ito po ang inyong matandang kalahi. Magandang araw o magandang gabi man, patnubayan nawa tayo ng Panginoon.